Good day. Narito po tayo ngayon sa bahay ulit. Katatapos lang po nating magdilig ng lahat ng mga halaman natin. Ayan. Ito po. Ito ang bangkulong o kulong-kulong sa iba. Ayan. Ito po ang ating mga halaman na ating pinapalago at pinapaganda. Ayan, bagong dilig po yan. At dito po ang ating mga tinamnan ng okra at sitaw. At kinakailangan nating diligan araw-araw. Ayan. Ito na po. Ayun, daming bunga ng kalamansi. Ganda. At ito po yung okra at mga luya. Ito na ang ating mga punla. Ayan, marami na tayong punla. At atin pong ilalandscape ngayon dito, banda rito. Ito ay tapos na. Ito ay ating hinihintay na lang na may transplant yung ating pechay. At dito ipagagandahin pa natin. Ilalandscape natin to ngayong umaga bago tayo pumunta ng barangay hall. At ako'y kinausap ni Kapitan, kailangan daw ako sa barangay hall ngayon. So ito po, bago tayo pumunta doon ay aayusin muna natin itong landscape nito. Para yung iba naman sa susunod na mga araw, pagagandahin natin ang landscape bago natin transplantan ng pechay. Para makita natin ang pagkakaiba ng optimistic sa pessimistic ay kikwentuhan ko kayo. Dalawang empleyado ng isang kumpanya ang inutusan pumunta sa isang lugar upang mag-survey kung pwedeng maglagay ng bintahan ng mga sapatos sa lugar na yon. Ang isa ay bumalik at ang sabi niya, naku po, mahirap magbenta ng sapatos doon sapagkat ang mga tao doon ay walang nagsusuot ng sapatos, puro nakatsinilas. Ang sabi ng isa naman na inutusan, magandang pumunta doon at wala pang nagbibinta ng sapatos. Tayo ang mauuna, tayo ang unang makikilala at maraming bibili ng sapatos sa lugar na iyon. Pansinin na sa dalawang uri ng empleyado, yung isa ay optimistic. Ang nakikita niya ay positibong bagay at yung isa naman ay negative. Kung titingnan mo, tayo ay pumipili ng desisyon sa buhay. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, nawalan ka ng trabaho, ikaw ay nalugi sa negosyo, kung titingnan mo on the positive side, challenge sa'yo yan para ma-develop ang pagkatao. It's a form of exercise. Naka-exercise na tayo. Meron pa tayong tubig na liver. Kahit meron tayong kuryente na tubig, ipag ay magbabalo sa pagkat. A form of exercise. Kaya ngayon, sa buhay ko ay tinitingnan ko yung positibo. Opo, katulad ngayon, pwede namang gamitin ang dikuryente sa didilig. Pero iniisip ko, on the positive side, maganda ring gumamit ng bombahan sapagkat na-exercise na ako, nakakatipid pa ako. Sa ibang bahagi, pwede rin akong bumalik sa DepEd bilang teacher. Pero on the positive side, gusto kong manatili sa ganitong kalagayan muna na nagagawa ko yung gusto ko, mag-business at mag-isip ng iba pang pagkakakitaan. Pag talagang hindi ko kaya na paunlarin ang buhay ko sa ganitong larangan, ay marami tayong opsyon. At yun ang aking nasa isip ngayon. Kailangan kong maging optimistic para positibo lahat ng darating sa buhay ko. Ikaw din na nanonood ngayon, ano man yung kalagayan mo, pag-aralan mong mabuti ang buhay mo. Umupo ka sandali, magbasa ng mga aklat. Pag-aralan mo ang buhay mo, pag-aralan bawat sitwasyon. Tingnan mo yung positibong bahagi nito at i-maximize mo yung buhay mo. Be consistent. Mangarap ka kung anong gusto mo at pagsikapin mo na yung takbo ng buhay mo ay gumanda sa pamamagitan ng pagtingin sa mga positibong bagay sa sitwasyon mo sa ngayon. Yan po ang ating tatamnan ulit ng pechay. Ito po yung ating bagong landscape. Ayan.
Yan po ang itsura niya. Medyo paborol para magandang tingnan pag nagtubuhan yung pichay. Yun ay i-retouch ulit natin dito, i-revise natin ito para maganda ulit, para bago maglakihan. Hopefully next week Thursday ay magta-transplant na po tayo, at araw-araw na po tayong magta-transplant mula Huwebes, sapagkat sunod-sunod din yung ating punla. Yun po ang ating diskarte para sunod-sunod ang ating ani ng pichay. Kung kaya natin ay dire-diretso na ito. Pag-aralan natin kung paano hindi magkakasakit ang ating mga pichay, kasi uod ang kalaban ng pichay. Pero susubukan ko yung suka, dishwashing liquid at tubig na pang spray para organic pa rin ang ating mga pichay. Ito po tayo sa labas ng ating barangay hall. Katabi itong dating kapitan ng barangay, si Edwin Dangheros. Yan. At atin pong itutuloy ang ating usapan tungkol sa optimistic at pessimistic habang hinihintay natin ang mga bisita dito sa ating barangay hall. Pag optimistic ka, kahit anong mangyari, sisikapin mo na paunlarin ang buhay mo. Mayroon kang pag-asa. Kaya ikaw na nanonood ngayon, alam ko, mayroon kang problema. Lahat naman ng tao may problema. Pero kung titingnan mo, yung problema mong iyan ay isang buto na pwede mong itanim para magbunga ng tagumpay. Lahat ng problema ay may kaakibat na solusyon, at yun yung pag-aaralan mo ang solusyon. Pansinin mo, lahat ng mga inventor, problema ang kanilang solusyonan. Halimbawa, yung eroplano ng magkapatid na Wright, ay nakita nila, gusto nila magkaroon ng eroplano, yun yung sinolusyonan nila. Ganon din yung sa mga gamot, sa lahat ng bagay. Sila kasi ay mga optimistic. Naniniwala sila na yung proseso na kanilang ginagawa ay para maabot yung resulta. Hindi man sila nakafocus ng maigi sa result, pero yung proseso na kanilang ginagawa ay ine-enjoy nila. Kaya mahalaga na maging optimistic tayo sa ating ginagawa. Sana ikaw ngayon na nanonood, umupo ka ng sandali, pag-aralan mo ang buhay mo, maging optimistic ka. Tiyak sa mga susunod na araw, hindi ka na mananatili sa kalagayan mo kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.